Magandang araw mga ka-DJI lovers. Mayroon lang akong isi-share sa inyo. So, ito, medyo may problema ako dito sa DJI ko. Itong DJI ko is Mavic Air 2. Pagkatapos, ito yung controller. So, mayroon lang akong na experience nito sa unit ko. So, baka makatulong din sa iba, lalo na sa baguhan itong mga DJI lovers. So, ganito yon. Nung isang araw, pumunta ako sa Cagayan de Oro kasama si Mrs. at saka yung isang anak ko. So, siyempre, dahil may drone tayo, pag may makita tayong spot, magdo-drone tayo. So, ganoon yun eh. Nag-umpisa pa lang sa vlog. Pero ito, nabili ko ito second hand. Pero maayos pa rin kasi maganda naman eh. Makinis pa, hindi pa masyadong gastado. Saka napalipad ko na rin siya, nagamit ko na rin siya. Eh, siyempre, pag baguhan tayo sa unit, ang nangyari, sa pagka-curiosity natin, pag binuksan mo ito, mayroong mga, lalo na tinitingnan mo yung mga functions, mga sa apps niya, mayroong mga update, the firmware. So, ang nangyari doon, pinag-update ko ito. So, dati, wala lang sa akin, hindi ko pinag-update. So, nung lately, so, in-update ko siya. Dahil nga, siyempre, kagaya sa cellphone, pag may update, i-update natin para kung may mga bagong mga functions or mga features, makikita mo. O kagaya baka mayroon din dito. So, after kong na-update nito, in the next day, yun, isang araw, pumunta kami ng Cagayan de Oro. Sa umaga, nagamit ko pa ito. Nakapag-drone pa kami saglit. So, pagka kahapunan, so nagplan ako na mag-aerial footage ako doon sa coastal road ng Cagayan de Oro, yung diversion road nila na sa gilid ng dagat. So, pinag-on ko siya. Ito. Kinabit ko yung cellphone ko. Pinag-on ko siya. Turn on ko yung drone. So, pinalipad ko siya. So, nung una, okay pa siya, nag-function. So, after nung pinalipad ko siya na ipapalayo ko na sana siya sa akin, mga around 10 meters, hindi ko na makontrol yung drone, bumalik. Buti na lang bumalik. Yun pala, ang itong remote control niya ay namatay. Lumabas sa screen ng cellphone ko is out of control, kaya ito pala ay patay na. So, ano nangyari? So, nagtaka ako bakit namatay yung controller na kagamit ko lang, isang beses ko lang ginamit sa umaga, mahaba to eh. Mga 3 to 4 hours pwede mong gamitin itong controller na naka full charge naman. So, after na bumalik yung drone, kinats ko yung drone. Pagkatapos ito, tiningnan ko, wala ng power. So, mayroong charger sa sasakyan ko, kinabit ko yung charger, wala rin. So, yun pala, damage na yung controller ko. So, nung umuwi ako ng bahay, ang ginawa ko, nag-search ako sa YouTube kung ano bang feedback ng DJI kung sakaling i-update mo yung firmware niya. So, yun, may nakita ako na may mga bad na mga result. So, ang nangyari, binuksan ko ito.
So, nabuksan ko na. Mayroong isang IC sa loob, maliit. Yun ang sira. So, kasi technician din ako, tinanggal ko yung IC gamit yung hot air welding. So, natanggal ko siya. So, nung natanggal ko, saka pa siya nagsa-charge. Sasaksak ko yung charger, nag-charge siya, pagkatapos magpa-power na siya. So, hindi mo pwede gamitin kasi kulang yung pyesa. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa unit mo. So, ang problema pala, pag i-update mo ito, kadalasan sa nakikita ko sa mga experience ng iba, magka-problema yung drone. So, dapat pala, hayaan mo na kung ano yung original andun, ayun na, huwag mo nang i-update. Kasi, dyan nagkukos na magka-trouble yung drone mo. So, magka-problema ka habang lumilipad, bigla na lang nag-out of control yung drone mo. Kung bago ka pa, halimbawa, mga new users ka pa, di kabadong-kabado ka na. Biro mo, ang DJI is mahal. Kung ikumpara mo sa ibang mga drone, mas mahal ang DJI. So, pag ito ay bumagsak, sigurado, malalaking problema, malaking damage. So, ito, saan ko bibilhin yung IC? Hindi ko malaman. Nag-search ako, sa AliExpress mayroon, pero ang tagal nun dumating yung napakaliit pagkatapos limit ng 10 pieces. Isa lang kailangan ko. So, paano? Hindi ko na kailangan repair to. Bumili na lang ako uli nito. Kaso lang hindi pa dumating. Makabili ka naman nito ng mga 3,500 na second hand. Kaysa ipaparepair mo. Tatanong ko doon sa Davao, magkano hingi nila pag i-repair to is nasa 3,000. Kung i-repair ito ng 3,000, bibili na lang ako ng second hand na bagong remote control. O kahit brand new pa. So, yun ang disadvantage ng pag mag-a-update ka ng application. So, dapat wag na. Kasi yun lang ang dahilan na magkakatrouble ka sa area. Ang sarap na ng araw mo, nagdo-drone ka, pagkatapos biglang nawala, mabubuisit ka. So sana makabigay ito ng impormasyon sa iba, lalo na sa mga baguhan na DJI lovers. Hindi ko dinidiscourage ang DJI, pero magandang DJI, doon lang sa update ng apps ang problema. So, sa akin ngayon, pag halimbawa may dumating sa akin na bago, never na lang mag-update. Kasi yun pa ang dahilan. Kasi nakaprogram naman ito lahat eh. Ang kailangan mo, andito na, nakaprogram na. So, kasi tayo, pag curious, baka may bagong mga functions o application na ibibigay ni DJI pag i-update ang unit. Pero yun pala, doon na tayo nagka-problema. So yan, mga kaibigan, sana konting tips lang ito sa inyo. Sa ngayon, hindi ko siya magamit kasi wala ang remote control. Pero actually, nauunto ngayon kasi yung IC na tinanggal ko, shortage yun eh. So ito, pag i-press mo ito, yan, iilaw siya. Pag ilong press mo siya, mag-on siya. Magbabind siya. Magkukonek siya dito. Pero kung halimbawa gamitin ko, baka mamaya yun parang problema. Nasisira tuloy ito. So, hindi na. Bili na lang ng bago na kumpleto. Pero kung may pisa sana, walang problema. Madali ko lang i-repair ito. Marunong ako mag-repair eh. Pero pag ganitong problema, hindi na kailangan mag-repair kung mayroon na magbenta na ganito. Bibili na lang ako ng bago. So yan. Patayin ko. Oo, namamatay siya. Wala na. Ang problema, napakaliit lang na IC. Parang katiting lang, napakaliit. Pero marami siyang terminals. Yung IC napakaliit, napaikutan siya ng mga terminal pins. So, mahirap. Kaya, yun. Dead na ito. Wala na, hindi pwede ito gamitin. Kung hindi malagyan ito ng
bagong IC doon sa regulator area niya, wala na. Hindi mo pwede gamitin to. So, kailangan iba ng ganito ang gamitin. So, salamat sa mga nanonood dyan. Siya nga pala, kung bago pa kayo sa channel ko, baka pwede naman i-click nyo yung like button at saka mag-subscribe dyan para isama nyo na rin yung bell button para may update kayo kung may mga bago akong mga kunting tips sa DJI. Kasi hindi lang DJI yung drone ko, mayroon din akong SGRC na F22S Pro, mayroon din akong S155. So, salamat sa inyo. Hanggang sa muli.